Kuwait OFW. Si Ramon ay isang binatang taga Batangas na lumaki sa simpleng pamumuhay ng kanyang pamilya. Magsasaka ang kanyang ama at tindera sa palengke ang kanyang ina. Bata pa lamang siya ay nasanay na sa hirap ng buhay. Gumigising ng maaga, tumutulong sa bukid at nag-aaral sa pampublikong paaralan. Hindi siya nakapagtapos ng 4 na taong kurso sa kolegyo dahil sa kakulangan ng pera. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Matapos ang high school, nag-enroll si Ramon sa isang vocational course sa Hotel and Restaurant Services. Doon niya natutunan ang mga praktikal na kasanayan, pag-aayos ng mesa at tamang serbisyo sa kainan, pagluluto ng mga simpleng putahe at tamang food handling, pagpapakita ng maayos na customer service. Bagamat hindi ito kasing tanyag ng degree sa kolehiyo, para kay Ramon, ito ang naging tulay upang magkaroon ng tiwala sa sarili at kasanayan na magagamit sa trabaho. Sa kabila ng vocational course, nahirapan pa rin siyang makahanap ng matatag na trabaho sa Pilipinas. Madalas ay kontraktual, mababa ang sahod at hindi sapat para sa pangangailangan ng pamilya. Habang tumatanda, ramdam niya ang kakulangan ng oportunidad sa kanilang bayan. Sa tuwing nakikita niya ang mga kapitbahay na nakapagpatayo ng bahay mula sa remittance ng mga kamag-anak na OFW, unti-unti siyang nagkaroon ng pangarap. Balang araw, siya rin ay magtatrabaho sa ibang bansa upang matulungan ang kanyang pamilya. Kaya nang dumating ang pagkakataon na makapagtrabaho sa Kuwait bilang tindero sa supermarket, hindi siya nagdalawang isip. Isang araw, inalok siya ng kaibigan na mag-apply sa isang recruitment agency sa Maynila. Sa umpisa, may kaba at alinlangan siya. Hindi niya alam kung kakayanin ang buhay sa ibang bansa. Ngunit nanaig ang kanyang pangarap na makapag-ipon at makapagpatayo ng sariling bahay. Dumaan siya sa masusing proseso, medical exam, orientation tungkol sa kultura ng Kuwait, at training sa basic Arabic. Sa loob ng 2 buwan, natanggap siya bilang sales staff sa isang malaking supermarket chain sa Kuwait City. Paglapag niya sa Kuwait International Airport, agad niyang naramdaman ang kakaibang init ng hangin. Iba ang amoy ng paligid. May halong usok ng sasakyan at samyo ng pampalasa mula sa mga karinderya. Sa unang tingin, namangha siya sa malalapad na kalsada, sa dami ng sasakyan at sa mga gusaling tila gawa sa salamin. Sa unang linggo, dinala siya ng agency sa isang shared apartment. Doon niya nakasama ang mga kapwa OFW mula India at Nepal. Sa gabi, nagkukwentuhan sila tungkol sa kani-kanilang pamilya at doon niya naramdaman ang lungkot ng pagkawalay sa sariling bayan. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang saya ng bagong simula. Sa supermarket, natutunan niyang magbenta ng mga imported goods mula Europa at Asia. Nakilala niya ang mga Kuwaiti customers na diretsong magsalita, walang paligoy-ligoy. Sa una, nahirapan siyang makipag-usap, ngunit natutunan niyang gumamit ng simpleng Arabic tulad ng marhaba, hello, at shukran, salamat. Sa pagkain, natikman niya ang shawarma, matchbus, hummus at falafel. Natuwa siya na mas mura ang lamb at chicken kumpara sa Pilipinas, ngunit nagulat na mahal ang prutas na galing Asia. Sa transportasyon, napansin niyang halos lahat ay may sariling kotse dahil mura ang gasolina. Pamasahe sa bus ay 100 fils o 18 pesos. Samantalang taxi ay mahal, umaabot ng 1 Kuwaiti dinar o 180 pesos. Libangan at pasyalan. Tuwing day off, pumupunta siya sa The Avenues Mall, isa sa pinakamalaki sa buong Middle East. Namasyal din siya sa Kuwait Towers at minsan ay naglakad sa Beach Corniche kung saan tanaw ang Persian Gulf. Sa mga pasyalan, napansin niya ang kakaibang disiplina ng mga tao. Walang kalat, walang ingay, at lahat ay maayos ang kilos. Buhay sa loob ng bahay. Sa apartment, natutunan niyang magluto ng simpleng Middle Eastern food. Sa gabi, nagvi-video call siya sa pamilya gamit ng WhatsApp, mas karaniwan kaysa SMS. Doon niya nararamdaman ang lungkot at saya. Lungkot dahil malayo siya. Saya dahil nakikita pa rin niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa supermarket, nakilala niya si Lisa, isang kababayan na cashier. Madalas silang magkasama sa simbahan tuwing linggo at sa mall kapag day off. Hindi
pa sila magkasintahan, ngunit ramdam niya ang koneksyon. Sa simbahan, nakilala rin nila ang iba pang OFW na nagiging kaibigan at kausap tungkol sa mga problema. Mainit ang Kuwait, umaabot ng 50 degrees Celsius sa summer, kaya bihira siyang lumabas sa tanghali. Sa winter, bumababa sa 8 to 12 degrees Celsius, kaya nagulat siya na kailangan ng jacket. Malinis ang mga kalsada at mahigpit ang batas sa kaligtasan. Bawal ang jaywalking at may multa agad. Tuwing gabi, naiisip niya ang pamilya sa Batangas. Sa una, nahihirapan siyang mag-adjust sa pagkain at init ng panahon. Ngunit natutunan niyang magdala ng tubig palagi, magtipid sa pamasahe at maghanap ng murang bilihin sa Souk Al-Mubarakia. Mga ikinagulat ni Ramon. Ang laki ng mall at dami ng international brands. Ang disiplina sa oras at respeto sa relihiyon. Ang presyo ng electronics na mas mura kaysa sa Pilipinas. Ang kakaibang kultura ng Bedouin na gusto pa niyang matutunan. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo niyang gustong tuklasin ang kultura ng Kuwait, ang musika ng Bedouin, ang desert camping, at ang iba't ibang pananampalataya na nagsasama sa iisang lungsod. Pagkalipas ng ilang linggo sa Kuwait, unti-unti nang nasanay si Ramon sa ritmo ng kanyang bagong buhay. Tuwing umaga, bago pa sumikat ng husto ang araw, naglalakad siya patungo sa supermarket kung saan siya nakatalaga. Sa labas, ramdam ang init na tila dumidikit sa balat. Ngunit pagpasok niya sa gusali, sasalubungin siya ng malamig na hangin mula sa malakas na aircon, isang kontrasta na palaging nagpapaalala sa kanya na malayo na siya sa Pilipinas. Sa loob ng supermarket, ang trabaho ni Ramon ay tila paulit-ulit, ngunit puno ng maliliit na detalye. Inaayos niya ang mga produkto sa shelves, sinisigurong pantay ang pagkakalagay ng mga imported goods mula Europa at Asia. Kapag may customer na lumapit, nakangiti siyang sumasagot gamit ang pinaghalong English at Arabic. Sa una, nahihiya siya, ngunit natutunan niyang magsabi ng marhaba, hello, at syukran, salamat, na agad namang nagsabi ng magandang impresyon. Ang kanilang manager, isang Egyptian na mahigpit ngunit makatarungan, ay palaging nakabantay. Kapag may pagkakamali, agad siyang pinapansin, ngunit kapag maayos ang trabaho, binibigyan siya ng papuri. Doon niya natutunan na sa Kuwait, ang respeto ay nakukuha sa sipag at disiplina. Sa break time, madalas siyang kasama ng mga kapwa OFW, mga Pilipino, Indian at Pakistani. Nagkukwentuhan sila tungkol sa kani-kanilang pamilya at minsan ay nagtutulungan sa pag-aaral ng Arabic. Ang mga Kuwaiti customers naman ay diretso magsalita, walang paligoy-ligoy. Kung hindi nila gusto ang serbisyo, agad nilang sinasabi. Sa una, nagulat si Ramon, ngunit kalaunan ay natutunan niyang tanggapin ito bilang bahagi ng kultura. Tuwing Ramadan, nagbabago ang oras ng trabaho. Mas maikli ang shift sa umaga at mas mahaba sa gabi. Bawal kumain o uminom sa pampublikong lugar habang fasting ang mga Muslim, kaya natutunan niyang magbigay galang at mag-ingat sa kilos. Sa loob ng bahay, pag-uwi sa apartment, nagluluto si Ramon ng simpleng pagkain, kanin, itlog, minsan shawarma na binili sa labas. Sa gabi, nagwi-video call siya sa pamilya gamit ang WhatsApp. Doon niya nararamdaman ang lungkot ng pagkawalay. Mulit kasabay nito ang saya ng makita ang kanilang mga ngiti. Mas maayos ang kalsada at mas mura ang gasolina kaysa sa Pilipinas. Pagpapagamot at benepisyo. Libre ang basic check-up sa government clinic. Kailangan nga lang ng insurance para sa mas malalaking operasyon. Mas mabilis ang serbisyo kaysa sa ilang ospital sa Pilipinas. Pagkaraan ng ilang buwan sa Kuwait, nagsimulang maramdaman ni Ramon ang bigat ng pagiging malayo sa sariling bayan. Sa bawat gabi na siya ay nakaupo sa kanyang maliit na kwarto, hawak ang cellphone at kausap ang pamilya sa Batangas, bumabalik sa kanya ang alaala ng mga hapunan sa ilalim ng ilaw ng lampara, ang tawanan ng mga kapatid, at ang amoy ng bagong lutong adobo ng kanyang ina. Hindi naging madali ang lahat. Minsan, nagkaroon siya ng alitan sa kapwa katrabaho dahil sa hindi pagkakaintindihan sa wika. Ang mga Kuwaiti customers ay diretso magsalita at kung minsan ay tila masungit sa kanyang pantinig.
Ngunit natutunan niyang huwag personalin ang lahat. Sa kanilang kultura, ang pagiging prangka ay tanda ng pagiging totoo. Sa apartment, nakaranas din siya ng pangungulila. May mga gabi na tila napakabigat ng katahimikan at ang init ng disyerto ay lalong nagpaparamdam ng kalungkutan. Ngunit doon niya natutunan ang halaga ng pakikipagkaibigan. Sa mga Indian at Pakistani na kasama niya, natutunan niyang tumawa sa maliliit na bagay, magkwento ng mga alaala at magbahagi ng simpleng pagkain. Sa mga kwentuhan ng kapwa OFW, madalas lumalabas ang mga kwento ng kababalaghan. May nagsabi na sa isang lumang gusali sa Kuwait, may mga multo raw ng mga sundalo mula sa Gulf War. May mga naririnig na yabag sa disyerto tuwing gabi kahit walang tao. Si Ramon mismo, minsan pauwi galing trabaho, ay nakaramdam ng malamig na hangin sa gitna ng mainit na gabi. Isang kakaibang pakiramdam na hindi niya may paliwanag. Sa simbahan, may mga usapan tukol sa mga misteryo ng pananampalataya. Ang mga Pilipino ron ay nagkukwento ng milagro, mga OFW na nakaligtas sa aksidente o nakahanap ng trabaho matapos magdasal ng taimtim. Tuwing linggo, pagkatapos ng misa, madalas niyang ikumpara ang buhay sa Kuwait at sa Pilipinas. Sa Kuwait, malalaki ang mall, maayos ang kalsada, at mahigpit ang batas. Sa Pilipinas, mas magulo ngunit mas masaya. May jeepney na puno ng kwento, may palengke na puno ng tawanan, at may kapitbahay na laging handang makipagkwentuhan. Si Liza, ang cashier na kababayan, ay naging mas malapit sa kanya. Madalas sila mapasama sa mall, kumakain ng shawarma, at nagkukwento tungkol sa kanilang mga pamilya. Hindi pa sila magkasintahan, ngunit ramdam ni Ramon ang kakaibang saya tuwing kasama siya. Sa gitna ng lungkot at pangungulila, si Liza ang naging liwanag na nagbibigay ng pag-asa. Habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging curious sa kultura ng Kuwait. Gusto niyang maranasan ng desert camping, matutunan ng musika ng Bedouin, at tuklasin ang mga kwento ng mga Kuwaiti tungkol sa kanilang kasaysayan. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ni Ramon na ang buhay sa ibang bansa ay hindi lamang tungkol sa pera o trabaho. Ito ay tungkol sa pagtitiis, pakikipagkapwa, at pagtuklas ng bagong mundo. Sa gitna ng init ng desyerto at lamig ng gabi, natutunan niyang yakapin ang mga alaala ng Pilipinas habang tinatanggap ang mga bagong karanasan sa Kuwait. Habang tumatagal ang pananatili ni Ramon sa Kuwait, mas lalong lumalalim ang kanyang pagninilay sa buhay. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtatrabaho at pag-iipon. Unti-unti niyang nakikita ang mas malawak na larawan ng kanyang paglalakbay bilang isang OFW. Ang araw, ang pagbabago. Tuwing umaga, bago pumasok sa trabaho, naglalaan siya ng ilang minuto para tumingin sa bintana ng kanilang apartment. Ang tanawin ay kakaiba. Malalapad na kalsada, mga gusaling gawa sa salamin, at mga sasakyang mabilis na dumaraan. Naiisip niya ang baryo sa Batangas, kung saan ang tanawin ay palayan at mga kalabaw. Sa pagkakaiba ng dalawang mundo, natutunan niyang tanggapin na ang buhay ay puno ng kontrast, at sa pagitan ng dalawang magkaibang tanawin, siya mismo ang tulay. Sa sahod na 120 Kuwaiti dinar, 21,600 pesos kada buwan, natutunan niyang mag-budget ng maayos. Hindi siya bumibili ng loho, mas pinipili niyang magluto sa bahay kaysa kuhain sa labas. Ang pamasahe sa bus na 100 fils, 18 pesos, ay mas praktikal kaysa taxi. Sa bawat remittance na ipinapadala niya sa pamilya, nararamdaman niya ang fulfillment, na kahit malayo, may konkretong bunga ang kanyang sakripisyo. Ang pagyakap sa kultura. Mas lalo siyang humanga sa disiplina ng mga Kuwaiti. Sa oras ng sala, dasal, tumitigil ang lahat ng gawain. Sa pananamit, natutunan niyang igalang ang tradisyon. Ang mga lalaki sa dishdasha, ang mga babae sa abaya. Sa pagkain, natutunan niyang pahalagahan ang lamb, shawarma at matchbus. Sa transportasyon, namangha siya sa mura ng gasolina at sa dami ng kotse. Ang libangan at pasyalan. Tuwing day off, pumupunta siya sa The Avenues Mall o sa Kuwait Towers. Minsan, naglalakad siya sa Beach Corniche, pinagmamasdan ang Persian Gulf. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman niya ang kakaibang katahimikan.
Isang uri ng kapayapaan na hindi niya naranasan sa Pilipinas. Mas lalo siyang napalapit kay Liza. Sa bawat misa tuwing linggo, sa bawat tawanan sa mall, unti-unti niyang nararamdaman ang posibilidad ng pag-ibig. Ngunit hindi niya minamadali. Para sa kanya, ang pagkakaibigan at suporta ay sapat na upang mapawi ang lungkot ng pagiging malayo sa pamilya. Sa mga kwento ng kapwa OFW, patuloy niyang naririnig ang mga kababalaghan, mga multo sa lumang gusali, mga yabag sa desyerto, mga milagro sa simbahan. Sa bawat kwento, natutunan niyang yakapin ang misteryo ng buhay na hindi lahat ay kayang ipaliwanag, ngunit lahat ay may aral. Ang bagong pananaw. Sa lahat ng kanyang karanasan, natutunan ni Ramon na ang pagiging OFW ay higit pa sa pagtatrabaho. Ito ay paglalakbay ng puso at isip, isang pagsubok ng tibay, isang pagninilay ng alaala, at isang pagtuklas ng bagong mundo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikita ang sarili bilang isang taong lumalago, hindi lamang para sa pamilya, kundi para sa kanyang sariling pagkatao. Sa gitna ng kanyang bagong mundo sa Kuwait, unti-unting nagkaroon ng kulay ang buhay ni Ramon sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi lamang trabaho at pag-iipon ang bumubuo ng kanyang araw. May mga sandaling puno ng tawanan, pagkakaibigan, at posibilidad ng pag-ibig. Si Liza, ang cashier na kababayan, ay naging mahalagang bahagi ng kanyang routine. Tuwing linggo, magkasama silang nagsisimba sa Catholic Church sa Kuwait City. Pagkatapos ng misa, madalas silang kumakain ng shawarma o naglalakad sa mall. Sa bawat kwento ni Liza tungkol sa kanyang pamilya sa Cebu, nararamdaman ni Ramon ang pagkakapareho ng kanilang pinagdadaanan. Parehong malayo sa pamilya, parehong umaasa sa lakas ng loob. Hindi pa sila magkasintahan, ngunit ramdam ni Ramon ang kakaibang saya tuwing kasama siya. Ang simpleng tawanan nila sa cafeteria ng supermarket ay tila nagiging sandalan laban sa lungkot ng pagiging OFW. Bukod kay Liza, nakabuo rin si Ramon ng maliit na grupo ng mga kaibigan, mga kapwa Pilipino, Indiano at Pakistani. Sa break time, nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang kultura. Natutunan ni Ramon ang ilang Indian recipes at minsan ay tinuturuan siya ng Pakistani na magdasal sa kanilang wika. Sa mga simpleng interaksyon, natutunan niyang ang pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa lahi o relihiyon, kundi sa kabutihan ng puso. Ang buhay sa loob ng bahay. Sa apartment, mas naging masaya ang gabi dahil sa mga kwentuhan. May mga pagkakataon na nagkakantahan sila gamit ang gitara ng isang kababayan. Ang mga awit ng Eraserheads at Freddie Aguilar ay tila nagiging tulay pabalik sa Pilipinas. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Ramon na kahit malayo, may maliit na piraso ng bayan na kasama niya. Naiisip ni Ramon na sa Pilipinas, mas bukas ang tao sa pakikipag-usap. Kahit sa jeep, may makakausap ka agad. Sa Kuwait, mas pribado ang mga tao, mas tahimik, mas disiplinado. Ngunit sa mga kaibigan niyang nakilala, natutunan niyang ang katahimikan ay hindi kawalan ng init. Minsan, ito ay tanda ng respeto. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikita ang halaga ng relasyon. Hindi lamang romantiko, kundi pati ang pagkakaibigan at pakikipagkapwa. Sa gitna ng init ng disyerto at lamig ng gabi, ang mga taong nakapaligid sa kanya ang nagiging dahilan upang magpatuloy. Sa bawat araw na lumilipas sa supermarket, mas lalo pang natututo si Ramon sa pakikisalamuha sa mga Kuwaiti customers. Hindi tulad sa Pilipinas kung saan madalas may ngiti at pakikipagkwentuhan ng mga mamimili, sa Kuwait ay mas diretsyo at prangka ang mga tao. Ang estilo mong pagbili. Kapag may Kuwaiti na lumapit sa kanya, agad nilang sinasabi kung ano ang kailangan. Walang paligoy-ligoy. Walang pwede po bang makiusap? Diretsyong tanong, diretsyong sagot. Sa una, medyo nakaka-offend para kay Ramon, ngunit kalaunan ay natutunan niyang ito ay bahagi ng kanilang kultura. Para sa kanila, ang pagiging prangka ay tanda ng pagiging tapat. May mga pagkakataon na ang mga customers ay nagrereklamo kung may kulang sa produkto.
Sa Pilipinas, madalas may pasensya at biro ang mga tao. Ngunit sa Kuwait, mas seryoso at mabilis ang kanilang reaksyon. Natutunan ni Ramon na huwag masaktan, bagkus ay mag-adjust at magbigay ng maayos na paliwanag. Isang bagay na hinanga ni Ramon ay ang respeto ng mga Kuwaiti sa oras. Kapag sinabi nilang babalik sila sa isang tiyak na oras, talagang bumabalik sila. Walang Filipino time. Sa supermarket, kapag oras ng sala o dasal, humihinto ang lahat ng gawain. Ang mga customers ay lumalabas muna at ang mga empleyado ay nagiging tahimik. Naisip ni Ramon na sa Pilipinas ang pamimili ay parang isang social activity. May tawanan, may kwentuhan, at minsan ay may tawad. Sa Kuwait, mas sistematiko at mas mabilis. Walang tawad, walang paligoy-ligoy. Ngunit, sa likod ng kanilang prangka, nakita ni Ramon ng respeto. Hindi sila nangaabuso, hindi sila nanlalamang, at marunong silang magbigay ng tamang bayad. Sa bawat encounter, natutunan ni Ramon ang halaga ng pag-unawa sa kultura ng iba. Ang pakikisalamuha sa mga Kuwaiti customers ay hindi lamang tungkol sa pagbibenta ng produkto, kundi tungkol sa pag-aaral ng bagong paraan ng pakikipag-ugnayan. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalong naging mahalaga kay Ramon ang samahan sa kanyang mga katrabaho. Kung sa Pilipinas ay natural na may tawanan at biruan sa trabaho, sa Kuwait ay mas tahimik at disiplinado ang kapaligiran. Ngunit sa likod ng katahimikan, natutunan niyang may mga sandaling nagiging mas makulay ang araw dahil sa pagkakaibigan. Ang samahan sa supermarket. Sa break time, madalas silang magkakasama ng mga kapwa OFW, mga Pilipino, Indian at Pakistani. Sa maliit na cafeteria ng supermarket, nagbabahagi sila ng kwento tungkol sa kani-kanilang pamilya. May mga Indian na nagtuturo sa kanya ng simpleng curry recipe at may Pakistani na nagkukwento ng kanilang mga tradisyon sa kasal. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Ramon na kahit magkaiba ang wika at relihiyon, iisa ang pinagmumulan ng kanilang mga damdamin, ang pangungulila sa pamilya at ang pangarap na makapag-ipon. Naiisip ni Ramon na sa Pilipinas, ang pagkakaibigan ay madalas nabubuo sa palengke, sa jeep o sa kapitbahay. Sa Kuwait, mas limitado ang pagkakataon, ngunit mas matibay ang samahan kapag nabuo. Ang bawat kaibigan ay nagiging sandalan laban sa lungkot at pangungulila. Sa bawat araw na kasama niya ang mga kaibigan, natutunan ni Ramon na ang pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa tagal ng pagkakakilala, kundi sa lalim ng suporta at pag-unawa. Sa gitna ng init ng desyerto, ang mga kaibigan niyang nakilala ay nagiging oasis ng saya at pag-asa. Dumating ang unang Ramadan ni Ramon sa Kuwait at para sa kanya ay ito ang isang kakaibang karanasan na hindi niya malilimutan. Sa Pilipinas, ang Ramadan ay naririnig lamang niya sa balita o sa mga kapitbahay na Muslim, ngunit sa Kuwait, buong lungsod ang nagbabago ng ritmo at kulay. Ang katahimikan ng lungsod. Tuwing umaga, napansin ni Ramon na mas tahimik ang mga kalsada. Ang mga tindahan ay sarado at ang mga tao ay tila mas mabagal ang kilos. Sa supermarket, kakaunti ang customers sa araw, ngunit sa gabi ay biglang dumadagsa ang mga mamimili. Ang mga shelves ay napupuno ng mga datiles, prutas at mga espesyal na pagkain para sa iftar, ang pagbasag ng fasting. Pagbabago sa trabaho. Ang oras ng trabaho ni Ramon ay inadjust, mas maikli sa umaga, mas mahaba sa gabi. Sa tuwing 6:00 ng hapon, ramdam niya ang excitement ng mga tao. Kapag tumunog ang oras ng dasal, ang lahat ay humihinto. Ang mga customers ay nagmamadaling bumili ng pagkain para sa kanilang pamilya. Para kay Ramon, ito ay parang Pasko sa Pilipinas. May kasayahan, may pagbabahagi ng pagkain at may damdamin ng pagkakaisa. Mga pagkain ng Ramadan. Natikman ni Ramon ang mga espesyal na pagkain. Matchbus na mas mabango at mas puno ng pampalasa. Katayef, isang matamis na pancake na puno ng nuts at cream. Datiles at laban o yogurt drink na palaging kasama sa iftar. Naiisip niya ang Noche Buena sa Pilipinas kung saan ang pamilya ay sabay-sabay na kumakain. Sa Kuwait, ganun din ang pakiramdam. Kahit ibang relihiyon, ramdam niya ang diwa ng pagkakaisa at pagbabahagi.
Sa gitna ng disyerto, natutunan niyang ang pananampalataya ay hindi hadlang sa pagkakaibigan, kundi tulay sa mas malalim na pag-unawa. Mga pagkain at panlasa sa Kuwait. Isa sa mga bagay na pinaka-nagbigay ng bagong karanasan kay Ramon ay ang pagkain. Kung sa Batangas ay sanay siya sa adobo, sinigang, at tinapa, dito ay ibang mundo ng lasa ang kanyang natuklasan. Sa supermarket pa lang, araw-araw niyang nakikita ang iba't ibang uri ng tinapay, keso, at pampalasa na hindi karaniwang nakikita sa Pilipinas. Sa labas naman, natikman niya ang shawarma, manipis na pita bread na puno ng karne, gulay at sauce. Makbus, kanin na may lamb o chicken, puno ng saffron at cardamom. Hummus at falafel, gawa sa chickpeas na naging paborito niyang pampalasa at merienda. Katayef, matamis na pancake na puno ng nuts, madalas sa Ramadan. Sa apartment, natutunan niyang migluto ng simpleng Middle Eastern food. Minsan ay gumagawa siya ng chicken biryani kasama ang mga Indian na ka-flatmate. Sa mga gabing iyon, nagiging masaya ang kanilang hapunan, parang fiesta kahit malayo sa bayan. Naisip ni Ramon na sa Pilipinas, ang pagkain ay palaging may sabaw. Sinigang, nilaga, tinola. Sa Kuwait, mas tuyo at mas mabango ang mga lutuin, puno ng pampalasa. Sa Batangas, ang sausawan ay toyo at suka. Dito, ang sausawan ay tahini o yogurt. Natuwa siya na ang pagkain ay may kaugnayan sa reliyon. Tuwing Ramadan, ang datiles at laban o yogurt drink ay palaging kasama sa iftar. Para sa kanya, ito ay parang Noche Buena, isang espesyal na hapunan na puno ng kahulugan. Sa bawat bagong panlasa, natutunan ni Ramon na ang pagkain ay hindi lamang sustansya, kundi kultura. Sa bawat kagat ng shawarma, sa bawat kutsara ng makbus, nararamdaman niya ang kasaysayan at tradisyon ng bansang kanyang pinuntahan. Isa sa mga bagay na agad na napansin ni Ramon sa Kuwait ay ang malaking pagkakaiba ng transportasyon kumpara sa Pilipinas. Sa Batangas, sanay siya sa jeepney, tricycle at bus na puno ng pasahero at kwento. Sa Kuwait, ibang-iba ang sistema. Mas moderno, mas mabilis, ngunit mas tahimik. Tuwing papasok sa trabaho, madalas sumasakay si Ramon sa bus. Ang pamasahe ay 100 fils o 18 pesos, mas mura kaysa taxi. Ang bus ay malinis, may aircon at may nakatakdang oras ng pagdating. Ngunit hindi tulad ng jeepney sa Pilipinas, walang pakikipagkwentuhan sa driver o kapwa pasahero. Tahimik ang lahat, nakatingin sa kanilang cellphone o sa bintana. Ang mga taxi. Kapag nagmamadali, gumagamit si Ramon ng taxi. Ngunit mahal ito. Minimum fare ay 1 Kuwaiti dinar o 180 pesos. Naiisip niya ang Pilipinas, kung saan pwede kang makipagtawaran sa tricycle o jeep. Sa Kuwait, fixed ang presyo. Walang tawad. Namangha si Ramon na halos lahat ng Kuwaiti ay may sariling kotse. Dahil mura ang gasolina, mas praktikal para sa kanila ang magmaneho kaysa sumakay ng pampublikong sasakyan. Sa Pilipinas, ang kotse ay luho. Sa Kuwait, ito ay pangkaraniwan. Sa tuwing day off ni Ramon, hindi niya pinalalampas ang pagkakataong makalabas at makalibot sa Kuwait. Para sa kanya, ang mga mall at pasyalan ay hindi lamang lugar ng libangan, kundi daan upang makalimot sa lungkot at pangungulila. The Avenues Mall. Unang beses niyang nakapasok sa The Avenues Mall at agad siyang namangha. Para itong isang maliit na lungsod sa loob ng gusali. May mga international brands, malalaking food court at arkitekturang tila galing sa Europa. Naisip niya ang SM Mall of Asia sa Pilipinas, ngunit mas malawak at mas marangya ang avenues. Sa bawat paglalakad niya sa loob, ramdam niya ang kakaibang modernong pamumuhay ng Kuwait. Isang linggo, nagpunta siya sa Kuwait Towers. Habang nakatingin sa dagat ng Persian Gulf, naramdaman niya ang katahimikan ng paligid. Sa Beach Corniche, naglakad siya sa tabing dagat. Pinagmamasdan ang mga pamilya at kabataan na nagpipiknik. Naisip niya ang Batangas Beach kung saan mas maingay at mas masaya, ngulit mas simple. Souk al-Mubarakiyah.
Nadiskubre rin niya ang Souk Al-Mubarakia, isang traditional market. Doon, nakakita siya ng mga spices, datiles at mga handicraft. Para sa kanya, ito ay parang divisorya sa Maynila, masikip, mas makulay at puno ng tawaran. Ngunit sa Kuwait, mas organisado at mas disiplinado ang mga tindero. Naisip ni Ramon na sa Pilipinas, ang mall ay lugar ng tambayan. May sinehan, may arcade, may kainan. Sa Kuwait, mas elegante at mas tahimik. Sa mga pasyalan, mas ramdam ang katahimikan at respeto. Ngunit sa parehong lugar, ang mall ay nagiging kanlungan ng mga tao mula sa init ng araw. Sa bawat mall at pasyalan na kanyang nadiskubre, natutunan ni Ramon na ang libangan ay hindi lamang tungkol sa paggastos, kundi tungkol sa pagtuklas ng kultura. Habang tumatagal ang pananatili ni Ramon sa Kuwait, mas lalo niyang nauunawaan ang higpit ng mga batas at ang disiplina ng lipunan. Kung sa Pilipinas ay mas maluwag ang pamumuhay at madalas may palusot, dito sa Kuwait ay malinaw at mahigpit ang mga alituntunin at lahat ay sumusunod. Nadiskubre ni Ramon na bawal ang jaywalking, may multa agad kapag nahuli, mahigpit ang regulasyon sa alak, hindi pwedeng uminom sa pampublikong lugar at limitado ang pagbebenta. Bawal ang sobrang ingay at may respeto sa matatanda. Mahigpit ang batas sa bilis ng sasakyan, may speed cameras sa bawat kanto. Kalaunan ay nakita niya ang ganda ng sistemang may malinaw na patakaran. Natutunan ni Ramon na ang kaligtasan ay bunga ng disiplina. Sa Kuwait, ang mahigpit na batas ay hindi para pahirapan ng tao, kundi para siguraduhin ang kaayusan. Para sa kanya, ito ay aral na pwede ring dalhin sa Pilipinas, na ang respeto sa batas ay respeto sa kapwa. Isa sa mga bagay na pinakamalaking adjustment para kay Ramon ay ang klima ng Kuwait. Kung sa Batangas ay sanay siyang sa init na may kasamang hangin mula sa dagat, dito ay ibang klase ang panahon. Matindi, matalim, at minsan ay nakakapanghina. Ang init ng summer, noong unang summer niya, halos hindi siya makalabas sa tanghali. Umaabot ng 50 degrees Celsius ang temperatura at kahit ilang minuto lang sa labas ay parang tinutusta ang balat. Natutunan niyang magdala palagi ng tubig, maglagay ng sunscreen at maglakad ng mabilis papunta sa bus stop. Sa supermarket, ramdam niya ang pasasalamat ng lahat sa malamig na aircon, parang kanlungan laban sa apoy ng desyerto. Ang lamig ng winter. Nagulat si Ramon nang dumating ang winter. Bumaba ang temperatura sa 8 to 12 degrees Celsius at kailangan niyang bumili ng jacket. Para sa kanya, kakaiba ang pakiramdam na sa parehong lugar ay mararanasan ang matinding init at malamig na hangin. Sa gabi, habang nakatingin sa mga bituin, naramdaman niya ang katahimikan na hindi niya naranasan sa Pilipinas. Sa bawat pagbabago ng panahon, natutunan ni Ramon na ang buhay ay puno ng extremes, init at lamig, ingay at katahimikan. Sa Kuwait, ang kapaligiran ay hindi lamang background ng kanyang buhay, kundi guro na nagtuturo ng pagtitiis at pagpapahalaga sa simpleng bagay. Habang lumalalim ang pananatili ni Ramon sa Kuwait, mas naging malinaw sa kanya ang tunay na dahilan ng kanyang paglalakbay, ang makapag-ipon at makapagpadala ng pera sa pamilya. Sa bawat buwan na natatanggap niya ang kanyang sahod na mas malaki sa 120 Kuwaiti dinar or 21,600 pesos, agad niyang iniisip kung paano ito hahatiin para sa kanyang gastusin, para sa ipon, at higit sa lahat para sa remitan sa Batangas. Disiplina sa pera. Natutunan ni Ramon ang mahigpit na disiplina sa paggastos. Sa pagkain, mas pinipili niyang magluto sa apartment kaysa kumain sa labas. Sa transportasyon, mas madalas siyang sumakay ng bus kaysa taxi. Sa libangan, pumupunta siya sa mall, hira siyang bumili ng luho. Para sa kanya, bawat dinar ay mahalaga. Ang 15,000 pesos to 18,000 pesos na naipapadala niya buwan-buwan ay nagiging pang-tuition ng kapatid, pambili ng gamot ng ina, at dagdag sa ipon ng pamilya para sa bahay. Tuwing nagpapadala siya ng pera, ramdam niya ang fulfillment. Naiisip niya ang mga ngiti ng kanyang pamilya tuwing natatanggap nila ang padala. Sa video call, madalas siyang marinig ng ina na nagsasabing, "Salamat anak, malaking tulong ito." Sa mga sandaling iyon, nawawala ang pagod at lungkot.
napapalitan ng saya at pagmamalaki. Naiisip ni Ramon na sa Pilipinas, madalas ang sahod ay sapat lamang para sa pang-araw-araw. Sa Kuwait, mas malaki ang halaga ng pera at mas may kakayahan siyang mag-ipon. Ngunit kapalit nito ay ang pangungulila at sakripisyo ng pagiging malayo. Sa bawat remittance, natutunan ni Ramon na ang pera ay hindi lamang numero sa bangko. Ito ay simbolo ng sakripisyo, pagmamahal at pangarap. Sa bawat dinar na kanyang pinapadala, nararamdaman niya ang koneksyon sa kanyang pamilya. Isang invisible na tulay mula sa desyerto ng Kuwait patungo sa bukirin ng Batangas. Sa bawat gabi na nag-iisa si Ramon sa kanyang kwarto, bumabalik sa kanya ang mga alaala ng Pilipinas. Habang nakatingin sa kisame, naiisip niya ang mga simpleng bagay na dati hindi niya gaanong pinapansin. Ngunit ngayong malayo na siya, iyon ang mga bagay na pinakanamimiss niya. Ang jeepney at palengke. Naalala niya ang biyahe sa jeepney kung saan kahit siksikan ay puno ng tawanan at kwento. Ang mga tindera sa palengke na laging may biro, ang mga kapitbahay na laging nakikipagkwentuhan sa kalsada. Sa Kuwait, tahimik ang mga bus, walang nagbebenta ng mani, walang driver na nakikipagbiroan. Naisip niya na ang ingay ng Pilipinas ay tanda ng kasayahan, samantalang ang katahimikan ng Kuwait ay tanda ng disiplina. Ang kapitbahay at komunidad. Sa Batangas, tuwing hapon ay may mga bata sa kalsada, naglalaro ng tumbang preso o luksong tinik. Ang mga kapitbahay ay nag-uusap sa harap ng tindahan at ang mga nanay ay nagkukwentuhan habang naglalaba. Sa Kuwait, bihira niyang makita ang ganoong eksena. Ang mga tao ay mas pribado, mas nakatuon sa sarili. Ang lutong bahay. Pinakanamimiss niya ang adobo ng kanyang ina, ang sinigang na may maasim na sampalok at ang tinapanan niluto sa uling. Sa Kuwait, mas mabango at puno ng pampalasa ang pagkain, ngunit wala ang lasa ng lutong bahay na puno ng pagmamahal. Ang musika at tawanan. Naalala niya ang mga gabi ng kantahan kasama ang mga kaibigan, ang video case sa barangay, at ang tawanan sa simpleng inuman. Sa Kuwait, mas tahimik ang gabi, mas limitado ang kasayahan. Ngunit sa mga kaibigan niyang nakilala, minsan ay nabubuhay muli ang alaala ng bayan. Sa bawat alaala, natutunan ni Ramon na ang Pilipinas ay hindi lamang lugar, kundi damdamin. Ang ingay ng jeepney, ang tawanan sa palengke, ang lutong bahay, lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang pagkatao. Sa Kuwait, dala niya ang mga alaala bilang lakas at inspirasyon. Habang tumatagal ang pananatili ni Ramon sa Kuwait, mas lalong lumalapit ang kanyang loob kay Lisa. Sa bawat misa tuwing linggo, sa bawat tawanan sa mall, at sa bawat simpleng kwentuhan sa cafeteria ng supermarket, unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang init ng kanilang samahan. Nagsimula ang lahat sa simpleng pagbati. Tuwing break, madalas silang magkasabay kumain. Si Lisa ay palaging may baong kwento tungkol sa kanyang pamilya sa Cebu at si Ramon naman ay nagbabahagi ng mga alaala sa Batangas. Sa bawat kwento, natutuklasan nila ang pagkakapareho ng kanilang pinagdadaanan. Parehong malayo sa pamilya, parehong umaasa sa lakas ng loob. Minsan, pagkatapos ng trabaho, naglalakad sila sa beach corniche. Habang pinagmamasdan ng dagat ng Persian Gulf, nagkukuwento sila ng mga pangarap. Si Lisa ay nangangarap na makapag-ipon para sa sariling negosyo, samantalang si Ramon ay gustong makapagpatayo ng bahay para sa kanyang pamilya. Sa mga sandaling iyon, ramdam nila ang koneksyon, isang tahimik na pag-uunawaan na hindi kailangan ng salita. Para kay Ramon, si Lisa ay naging kanlungan laban sa lungkot. Sa tuwing naiisip niya ang pamilya sa Pilipinas, si Lisa ang nagiging kausap at sandalan. Sa bawat tawanan nila, nawawala ang bigat ng pangungulila. Sa gitna ng init ng disyerto at lamig ng gabi, ang kanilang samahan ay nagiging liwanag. Isang paalala na kahit malayo sa bayan, may puwang pa rin para sa pag-ibig. Habang mas tumatagal si Ramon sa Kuwait, mas lalo niyang nauunawaan ang kahalagaan ng tradisyon at pananamit sa kultura ng mga Kuwaiti. Para sa kanya, ito ay hindi lamang simpleng kasuotan, kundi simbolo ng identidad at respeto. Ang dishdasha at abaya. Ang mga lalaki ay madalas nakasuot ng dishdasha, mahaba at puting kasuotan na nagbibigay ng dignidad at linis.
Ang mga babae naman ay nakasuot ng abaya, isang mahabang itim na damit na sumasaklaw sa buong katawan. Para kay Ramon, ito ay tanda ng paggalang at kahinhinan. Paggalang sa tradisyon. Natutunan ni Ramon na hindi basta-basta pwedeng magsuot ng anumang damit sa pampublikong lugar. Kailangan disente at hindi labis na nagpapakita ng balat. Sa una, nahirapan siyang mag-adjust, nguit kalaunan ay nakita niya ang halaga ng paggalang sa kultura ng bansang kanyang pinuntahan. Mga kaugalian sa pagkain. Kapag kumakain kasama ang mga Kuwaiti, napansin niya na madalas ay nakaupo sa sahig gamit ang kamay sa pagkain. Ang pagbabahagi ng pagkain ay tanda ng pagkakaibigan. Ang pagtanggi sa alok na pagkain ay maaaring ituring na kawalan ng respeto. Naisip ni Ramon na sa Pilipinas, mas maluwag ang pananamit, shorts, tsinelas at t-shirt kahit saan. Sa Kuwait, mas formal at mas may kahulugan ang bawat kasuotan. Sa pagkain, mas sanay ang mga Pilipino sa kutsara at tinidor, samantalang sa Kuwait ay mas natural ang paggamit ng kamay. Sa bawat tradisyon at pananamit makanyang natutunan, nakita ni Ramon ang kahalagahan ng respeto. Ang kultura ng Kuwait ay hindi lamang panlabas na anyo, kundi panloob na pagpapahalaga. Para sa kanya, ito ay paalala na ang pag-unawa sa iba ay nagsisimula sa paggalang sa kanilang tradisyon. Pagbabago ng pananaw. Naiisip niya ang kontras ng dalawang mundo. Sa Batangas, ang buhay ay simple, puno ng tawanan at kapitbahay. Sa Kuwait, ang buhay ay tahimik, disiplinado at puno ng hamon. Sa pagitan ng dalawang mundo, natutunan niyang siya mismo ang tulay, isang taong kayang magdala ng alaala ng bayan habang natututo sa bagong kultura. Disiplina at sakripisyo. Ang bawat dinar na kanyang naipon ay hindi lamang pera, kundi simbolo ng sakripisyo. Sa bawat remittance, nararamdaman niya ang koneksyon sa pamilya. Ngunit higit pa rito, natutunan niyang ang tunay na halaga ng pera ay nasa layunin, sa pangarap na matupad, sa pamilya na mapagaan ang buhay. Sa piling ni Lisa at ng kanyang mga kaibigan, natutunan niyang ang relasyon ay hindi lamang romantiko, kundi sandalan laban sa pangungulila. Ang pagkakaibigan ay nagiging tubig sa gitna ng deserto at ang pag-ibig ay nagiging liwanag sa gitna ng dilim. Kultura at paggalang. Sa bawat tradisyon na kanyang natutunan, nakita niya ang kahalagahan ng respeto. Ang kultura ng Kuwait ay nagtuturo sa kanya ng disiplina at ang alaala ng Pilipinas ay nagpapaalala sa kanya ng kasayahan. Sa pagitan ng dalawang kultura, natutunan niyang yakapin ang pagkakaiba bilang yaman, hindi bilang adlang. Sa lahat ng kanyang karanasan, natutunan ni Ramon na ang pagiging OFW ay higit pa sa pagtatrabaho. Ito ay paglalakmay ng puso at isip, isang pagsubok ng tibay, isang pagninilay ng alaala, at isang pagtuklas ng bagong mundo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikita ang sarili bilang isang taong lumalago, hindi lamang para sa pamilya, kundi para sa kanyang sariling pagkatao. Matapos ang lahat ng karanasan ni Ramon sa Kuwait, dumating ang oras na mas malinaw na sa kanya ang direksyon ng kanyang buhay. Ang pangarap na pagbalik. Naiisip niya na makakabalik din siya sa Batangas. Namimiss na niya ng yakap ng kanyang ina, ang ngiti ng kanyang kapatid at ang simpleng hapunan ng adobo at sinigang. Para kay Ramon, ang bawat sakripisyo sa Kuwait ay may kapalit. Ang muling pagkikita ng pamilya at ang katuparan ng pangarap na bahay na matagal na nilang inaasam. Sa bawat dinar na kanyang naipon, nakikita niya ang pundasyon ng kanyang kinabukasan. Hindi lamang ito para sa bahay, kundi para sa negosyo na nais niyang simulan. Pangarap niyang magkaroon ng maliit na sari-sari store o karinderya upang hindi na muling mangibang bansa. Hindi pa malinaw kung saan hahantong ang kanilang samahan, ngunit para kay Ramon, sapat na ang pagkakaibigan at suporta. Kung sila man ay magtatagpo sa hinaharap bilang magkasintahan, ito ay magiging dagdag na biyaya. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi minamadali. Ito ay dumarating sa tamang oras. Ang mga aral mula sa Kuwait. Disiplina sa oras at batas. Paggalang sa tradisyon at relihiyon, pagpapahalaga sa pera at sakripisyo, pag-unawa sa kultura ng iba. Ang lahat ng ito ay baon niya pabalik sa Pilipinas,
mga aral na magagamit niya sa sariling bayan. Sa huli, natutunan ni Ramon na ang pagiging OFW ay hindi lamang tungkol sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ay paglalakbay ng puso, isip at kaluluwa. Sa Kuwait, natuklasan niya ang tibay ng kanyang loob, ang halaga ng pamilya at ang kahulugan ng pag-asa. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang mga alaala ng disyerto, ang mga kwento ng kaibigan at ang mga aral ng kultura. Para kay Ramon, ang hinaharap ay hindi lamang pangarap. Ito ay tiyak na darating, bunga ng kanyang sakripisyo at pagmamahal. Pagbalik ni Ramon mula sa Kuwait, unti-unti niyang nakita ang bunga ng kanyang sakripisyo. Isa sa pinakamalaking katuparan ni Ramon ay ang pagkakaroon ng sariling bahay sa Batangas. Hindi na sila nakikitira o nangungupahan. May matibay na tirahan na sila para sa pamilya. Para kay Ramon, ito ang simbolo ng lahat ng kanyang sakripisyo sa abroad. Dahil sa kanyang remittance, nakapagtapos ng kolehiyo ang kanyang kapatid. Ang dating pangarap na tila malabo ay naging realidad. Sa tuwing nakikita niya ang diploma ng kapatid, ramdam niya ang fulfillment na ang kanyang paghihirap ay nagbigay ng mas magandang kinabukasan. Ang ina ni Ramon ay nakapagpagamot at mas gumaan ng kalagayan. Ang mga gamot na dati ay mahirap bilhin ay naging abot kaya dahil sa kanyang padala. Para kay Ramon, ito ang isa sa pinakamahalagang bunga ng kanyang pagiging OFW, ang makita ang ina na mas malakas at mas masaya. Nakapagsimula rin siya ng sari-sari store sa kanilang barangay. Ang maliit na tindahan ay naging dagdag na kita para sa pamilya at unti-unti itong lumalago. Para kay Ramon, ito ay hakbang upang hindi na muling mangibang bansa. Sa kanyang pagbabalik, mas naging malapit siya sa pamilya. Ang mga taon ng pangungulila ay napalitan ng mas matibay na samahan. Si Lisa, na naging kaibigan at inspirasyon sa Kuwait, ay patuloy na bahagi ng kanyang buhay. Isang posibilidad ng mas malalim na relasyon sa hinaharap. Sa lahat ng pagbabago, natutunan ni Ramon na ang sakripisyo ay may kapalit. Ang kanyang paglalakbay bilang OFW ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pag-angat ng pamilya, pagbuo ng pangarap at paghubog ng mas matibay na pagkatao. Natutunan nila ang disiplina sa pera, pagpapahalaga sa sakripisyo at pagkakaisa sa bawat hamon. Ang kwento ni Ramon ay kwento ng libo-libong Pilipino na nagiging bayani sa ibang bansa. Ipinapakita nito na ang pagiging OFW ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa pag-angat ng pamilya, paghubog ng pagkatao at pagdadala ng inspirasyon sa bayan. Sa pagtatapos, natutunan ni Ramon at ng kanyang pamilya na ang sakripisyo ay may bunga at ang pangarap ay natutupad sa pamamagitan ng tiyaga, disiplina at pagmamahal. Ang kanilang kwento ay paalala na kahit gaano kalayo ang nilakbay, ang puso ng Pilipino ay laging nakauwi sa bayan.